Yung 100 steps pala na yun, supposed to be dapat steps siya. Lalakarin mo siya. Lalakarin. Kasi siyempre, nakakyatan. So yun nga, welcome sa panibagong vlog na naman ng auntie yung walang magawa sa buhay. And yes, papunta kami ng San Vicente ng mga oras na to at gabi kami biyomiyahe. Medyo mabilis ang patakbo ng motor since gabi na. Kaya i-mute ko na lang siya para hindi masakit sa tenga. Ang puyat. Itik talaga. Parang nung kahapon, grabe ka real quick. Puerto to Nara to Puerto, tas ngayon nandito ako sa San Vicente. Seriously? Biyahe kami ng 9 ng gabi. Parating kami ito mga 12. So today, we're going to jog. Markahan natin yung San Vicente. But since nasa highway lang yung bahay ni Ate Les, mag-walking muna ako siguro yung same lang sa bahay, 650 meters. Then bago ako tatakbo. Hindi pwedeng wala. So doon na lang tayo mag-warm up sa may kung saan tayo ng 650. So hindi ko na na-record yung warm up pero nag-warm up ako ha. Baka kayo. Saan ka marikutan na kaya ako napunta ah? Sanay ko yung humuli ng gubat. Na yung buhok ko. So yun, nakapag-jogging tayo ng 5 km dito lang sa, hindi ko alam kung proper ito ng San Vicente. Proper ata ito ng San Vicente. Dito kami sa isang friend. Tapos yun, wala, share ko lang. Oo, biyahe na kami. Hindi ko alam kay Ate Les kung saan kami unang pupunta. So, ito ay vlog for this San Vicente Kapit. Say hi. So, yan. Helmet kami. Hindi talaga ako sanay na walang helmet. Kaya mag-helmet talaga ako. Ay, festival. So, kanina dito rin ako nag-jogging. Ikot-ikot. Hanggang sa Maylong Beach. Thank you. Pag nakarating na kami, saan pupunta ka namin? Pero wala siyang wala siyang ito yung port. Uy, pretty. So, nandito na tayo ngayon sa may port. Ate Les, port ng San Vicente? Port ng San Vicente? Port ng San Vicente. First time ko makapunta dito kasi last time na pumunta kami dito, napuntahan lang namin yung Long Beach lang talaga. So, nagtatanong-tanong ako kay Ate Les kasi nga, dami kong bagong nalalaman. Wait lang, clear ko lang yung camera. Maganda sana yung So, yung ganitouch niya ito. Parang same sa Honda Bay. Tapos, normal port lang naman. So, dito daw sa port na to, pwede kang pumunta sa Port Barton. Ang iniisip ko kasi dati, kapag doon ka lang sa Port Barton, tapos doon ka lang din mag-island hopping. Tapos, sabi ni Ate Les is, may daanan na doon ngayon. Dati daw kasi hindi siya pwede. So, ngayon, dito muna kami mamaya. Punta kami sa panibagong location, yung 100 steps. So, since may kasama kami na tulad dito, at least malilibot din kami. Mga kasama ko. Paalis na kami dito, punta kami ng 100 steps. Isa lang talaga masasabi ko pag bumabiyahe kayo, as much as possible, kung ayaw nyo na masyadong hassle, make sure na or something na may lokal kayo na kaibigan or any nakakilala or activitan sa lugar. Kasi mas, alam nyo, mas madali, less hassle. Lalo na kung pareha sa amin na ayaw namin kasi nga biglaan parati yung mga lakad namin. So usually, as much as possible, kung ano lang yung alam namin, yun lang yung pinupuntahan namin. Sa ngayon, may kasama kami na lokal. So, parang ang bilis lang kami namin. So, akala ko kung saan na niya nakabigidala. Pero sabi ni Kati kanina, magpapalawang pucho pa siya. So dito, ang nakalagay is 97 persons a day lang yung allowed kung sakaling gusto nyong pumunta. And then may 25 pesos siya na entrance fee each person. So yun na,
nasa taas na kami ng 100 steps sa pinakatuktok niya. Pero yun nga, ulitin ko, need ko siyang i-mute ulit yung video since yung hangin na lang yung maririnig nyo. Ito yung view niya sa harap. Hindi yan siya yung Long Beach ha. Parang nasa kabilang side yung Long Beach. So kung sakali, ang makikita nyong view yan at itong port ng San Vicente kung saan kami galing kanina. So kung sakaling gusto mo naman dito sa may kaliwang port, ang makikita mo is yung mga island na pwedeng pasyalan kapag mag-island hopping kayo. Yan pala yung mga kasama ko. Same time yung isang lokal na kasama namin. Medyo malawak dito sa taas, so kahit saan kayo pwede mag-park, pero yun nga, yun. Yan. Ang aming lokal. Kala mo hindi siya taga dito? Yung 100 steps pala na yun, supposed to be dapat steps siya. Lalakarin mo siya. Lalakarin. Kasi siyempre ngayon nakakitaan. Naghihintay ako ng mag-walking. Walking itong ante na ito. Hindi na kami nag-walking, nagmotor lang kami. Yawa. Tapos na kami dito sa 100 steps. Ang napag-usapan is pupunta muna kami sa bahay ng aming Franny. Franny, ang plastic. So punta muna kami sa bahay nila Ate Les para kunin yung foods. Then diretso daw na ang Long Beach. After ng Long Beach is diretso kay Little Baguio, which is sa labas siya. Ilog siya, di ba? Ilog daw yung Little Baguio. So parang doon na magbabanlaw. So medyo matarik ang daanan pababa since matarik din ang pataas kanina. Kakain na. Alam niyo ba yung ulam? Native na manok. 25, di ba? Oo. Pero dyan ako nakatutok sa manok mamaya eh. Kasi usually bihira na, di ba sa bayan, mga kain ng native. Hindi, nakatikim ka na labuyo? Oo. Sarap, di ba? Mas masarap siya sa native. So yun nga, kain tayo! Sa sobrang sarap ng foods na hinanda ni Ate Les, nakalimutan ko nang mag-video at picture sa Long Beach. Nakakaloka. So anyways, yan, pabalik na kami sa bahay ulit nila Ate Les para kunin yung mga gamit at ihatid yung isa pang motor na ginamit namin. Voice over na lang to since sobrang lakas ng hangin talaga. After namin kumuha ng gamit, papunta na kami sa Little Baguio na sinasabi niya, which is yung ilog na. So dito, papunta na kami ng Little Baguio na sinasabi ni Ate Les. Nakita ko kanina dun sa direction guides kasi may mga araw-araw nga sa San Vicente. 4.5 km lang yung layo niya simula sa highway papunta sa mismong location. So medyo mas malapit lang siya. Ang problema lang is hindi lang medyo, rough road talaga yung dadaanan. Kaya kung sakali, bear with the impact lang talaga kasi medyo matagtag. Medyo tumagal yung biyahe namin dito kasi yun nga, rough road. So, dito na kami sa Little Baguio. Kaso, hindi na ito yung inaasahan na makita ni Ate Les since natamaan pala to siya ng, di ba, sa Odette. So, dati daw, dyan sa part niyan, may mga kubo daw. So, ngayon, ano nangyari? Nasira yung mga kubo, nagbabaw yung tubig. So, hindi namin sure kung aakit pa kami dun sa unan kasi may mga tao pa rin. Tapos, ang view niya ganyan. Medyo mababa na yung tubig. Dito sa unahan na part ni video ko kanina, mas medyo matarik-tarik lang yung bearable lang yung yeah. So ito siya. Saan naman? Mas malakas yung tubig siguro pagkaulan. Hindi na pala ako nakapag-video kanina pag alis namin ng Little Baguio. Dito papunta na kami ng Batu ni Noynoy. So, papunta na kami dito kay Batu ni Noynoy. Yun yung pinaka-last na destination namin bago kami uuwi. So, pansin nyo may mga dala ng bag yung mga kasama ko since direction na kami Batchi pagtapos namin sa Batu ni Noynoy. San Vicente Viewpoint, nasa gilid lang siya ni Batu. Hindi naman totally gilid. Kabilang lane siya ni Batu ni Noynoy.
pinuntahan namin last time. So, hindi namin naabutan yung sunset since may ginawa pa yung friend namin. Kaya, ang view na lang na mapapakita ko is yan. Sana nakikita. Sobrang ganda. So, sa ngayon hindi ko matatapos yung aming pag-explore ng San Vicente. See you soon sa mga susunod pa na kabulbulan at kablogs.